For I have received at the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. At the Lord's table, the Lord's Supper, kayong mga nangakabo dito, ang mga disipulo, ang mga pagbahin-bahin, ang mga division, pagbahin-bahin, sa Corinto nga simbahan, muna makita nato diri that they come together, there is division among them. So makita po nato karon sa atong kapanahunan nga naay mga simbahan na naay pagbahin-bahin, naay pag-split. Oh? So, praise God, na may gusto mo split, dikit ka split, kanya naman, when there is unity among brothers and sisters. So, when there is encouragement and submission to one another, many people try to split this church, pero madaogol yapon sa Jesucristo. Because this is not our church. This is God's church. And we are the church of the living God. So, makita nato diri may doon na Lord's Supper diri, nakita nato from verse 17 at the Lord's table, nakita nato diri ang mga existence o mga nahitabo na there were division among them. So there must be also heresies among you. So makita nato as they were sitting down, na mga heresies dito, na mga philosophers na tanan dito. But praise God, when the people of God na set free na and know the truth, and the truth delivered and set us free. So, initially sa Corinthians, when Jesus was sitting down with all the disciples, iya kayo kaningi, paibalo sa tanang mga disciples that they need to come together in unity at His table and be blessed, and need to understand that we are not doing it today for ourselves, for the church, for ourselves as a church, but we are doing this today for remembering our great God, Lord Jesus, that who died, that chastisement, that He was wounded, and by His stripes we are all experiencing healing, deliverance, and victory. So verses 24 to 26, communion, it is a time for remembering Him, a time of remembrance. Meaning to say, pag take na ito communion, imo kayong i-value, isagaan imo bili, nga ang atong kaning juice nga atong iinom, representing the blood of Jesus, katong gamay na tinapay nga atong naunon, it is representing the body of the Lord Jesus Christ that is broken and that was shed for you to be saved, to enjoy life eternal, and to enjoy life when you are still living here on this earth, to be victorious. So muna ang hinungduman nato, kapag take na itong communion, hindi lang basa-basa lang take communion. You have to remember that Christ died and saved your soul. Kung ikaw may soul na giluwas, ang imong kanang kung wala ta gininhawa, dili na patay ka. So muna ang atong kanang spirito o kalag nag-inhawa sa Ginoo. So namatay siya para sa atong kalag o atong spirito na iyahangin. Iyo siya by the breath of God's nostril. Let us open ourselves that when we take this communion, just remember what Jesus did at the Calvary. Muna nga imong hinumduman. Remember what Jesus Christ achieved in your life. When Jesus died, He didn't stay longer there. What He did, He rose again on the third day. Hallelujah! Ang Diyos na itong itapuhan, wala nagpabiling dito sa lugnanan. Pero ikatulong adaw, wala dumay gani. Katulong adaw na banaw siya para kay ang tanan. Buhi sa iyang sakot. Amen! Dili ka mamatay, kundi buhi. He arose from the dead and conquered death. Kalubag mo ang kamatayon, tulog. Mamatay sa physical, praise God, mamatay ng ta, pero
pagkamata nato, matay na sa itong lawas, pero ang atong alang spirito, to be absent in the body, to be present with the Lord. So, i-conquered niya, wala na ang kamatayon, na gitawag na itong eternal separation from God. Hell and grave has no power, no insurance for us, but we belong to the Lord. In the Lord's Supper, this is more than just symbol, but the Lord's Supper, He died, and He rose again, and He lives forevermore. So, na-achieve sa atong Ginoo ang atong pag-communion karon, na-achieve sa Ginoo ang kadaugan sa kamatayon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, sa mga ison, ang i-achieve sa Ginoo dito sa cross Calvario, pinabuhin na may katapusan. Kaya, pinunduman nato kaning nato, ilang nato inunduman ang pag-agonize ni Jesus, pagpatuloy mga labon, mga kasakit, mga kilos para sa ato, kundi wala siya nagpapilit na ito lamang, kundi na-achieve niya, naging conquer niya ang kamatayon sa kita, wala na yung kamatayon. Ang kamatayon, hindi mo diri eternal separation from God. Hindi daog na ni Jesus. Ang namatay lang kanya atong lawas, yung nito bumalik sa abog-bog, panahon yung mamatay, time to die, time to be born, and time to die, pero hindi mamatay ang kalang espiritu. Munang ingon dito sa ating in Colossians 10, bantayan nato ang mapatay sa atong kalang espiritu. Do not worry about mamatay ang atong lawas, kundi ang mamatay ta eternally, spiritually. Dili kinala mo ito kahulugan ang mamatay sa physical, kundi ang kamatayon dito sa spiritual. So, we conquered na nga ni Jesus. Remember the achieving Lord. Karumpunta sa atong Monte Communion, we remember the achieving Lord Jesus Christ. I-achieve niya ang kamatayon. Madaugod ta, wala na yung kamatayon. So, we going to live forevermore. Ano man? John 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. That is the last farewell ceremony Jesus before siya nikayat sa langit. Katong pagkabanaw niya sa lungganan. So, yan ibilin ang pagplastic na ito sa mga disciples na di na sila mabaraka kay nanong gi-conquer din niya ang kamatayon, mahimulag diha sa Diyos. Mabuhi ang Diyos niya, walay katapusan, buhi sa ang mga tao na nagtuon niya, ang nagata silang kinabuhi, ikaw ako sa walay katapusan. Amen. Praise the Lord God. Usa pa man na, kung di mo mutuan na, kaya ay sa 1 Corinthians 15, 51 and 52. Behold,